Si Kuya Mario po ang aming pong, ang siyang nagmamay-ari po ng aming sasakyan. Yun. Yan. So, muli po, palakpakan natin ang Panginoon. At ang pinakahuli po ay ang ating pong minamahal na Kuya Jacob. Yun. Ayan, City of God, Bulacan. So yun po, at meron po tayong marinig na magpapatutuo po sa kanyang buhay. No? Siya po ay ginagamit kasi pag ikaw ay security, kailangan matalas lagi ang paningin mo. Pero siya po, matalas ang pandinig niya. Ayan. Pwede po bang palakpakan natin habang tumatayo? Alalayan po natin siya. Si Kuya Ricky! Yan! Magpapayo po siya. In the name of Jesus. Yan. Matalas po ang pandinig niyan. Pero alam niyo po, wala pong kahadlangan ng paglilingkod sa Panginoon. Kuya Ricky, ito may. Bulacan. Ako po pala si Ricky Paring, City of God Lian, sa aming Pastor Jolay Holy Brothers. Ako po ay hindi literal na bulag noong ako'y nakakilala sa Diyos. Ako'y naging Christian. Ako po ay hindi bulag. Ako po'y nakakakita, ako po'y nakakapag-drive, ako po'y nakakapag-electrical dahil ako po'y nagtrabaho sa powerhouse sa Central, electrical. Ako po noong ako nakakilala sa Diyos, yun po hindi ko po natanggap na may pananampalataya. Parang nakinig lang na radyo, na nadinig mo pero hindi nagugat sa puso. Doon pa po kami doon sa dating, pwede ba i-mention ang pangalan? Dati po kami sa DIL po talaga kami nakapasok noon. Pero yun nga, dahil iba po ang kanilang doktrina para nandun pa rin sila sa kasabihin na religion. Wala po sa. Pero nung kami po nandun na, kung pinakakakita, hindi po ako umatin ng mga disciple na yan, hindi pa ako umatin ng mga care group. Basta Sunday service lang, umatin ako. Tapos pagka niyaya ko na yung pastor na, yung pastor po namin doon sa jail na yun, hindi na po ang pastor namin sa City of Ganyan. Naging Timothy po niya ako. Mayroon pa ako sa sakyan noon, yung po ginagamit namin ni pastor. Kinamit ko po sa kanya para magamit na service niya. Pero hindi ko pala talaga mag-uugat sa puso mo pagka yung hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos na may pananampalataya. Sa isang kagala po natin na nagkaroon po kami ng struggle ng family ko na ang iba kong anak ay umuwi na ng Mindanao dahil taga Mindanao po ang aking asawa at ako po ilang anak ko rin naiwan sa Batangas. Pero hindi po talaga niloob ng Diyos na lumipat kami sa Mindanao dahil bagamat ako'y parito ng Mindanao at saka ay hindi po talaga nakatabad yung aking ibang mga anak sa papunta ng Mindanao. Kaya naroon talaga ang plano ng Diyos na hinila muli ang aking pamilya at bumalik sa Lian. Pagkatapos po nung makabalik kami talaga, nagkumita po kami na dahil City of God na nga po. At doon ko po naranasan na iba po ang pamilyang spiritual ng City of God, one big family dahil relasyon po sa Diyos ang itinuturo. Pag-ibig sa kapwa, pagmamahal sa kapatid. At doon po nung ako'y nandoon na, ay doon po naranasan ko na unti-unti pong lumalabo yung aking mata. Nung ako dahil wala po akong trabaho, galing sa Mindanao, ako po'y namasada mo ng tricycle. Pagdating po ng alas 5, ako'y gumagarahin na dahil
natatakot pa ako na baka makasagi ako ng mga tao o makabangga. Kaya ako po'y gumagalahin na. Kaya hanggang sa lumala po na lumala, ako'y nagpa-check up na. At yun nga ang naging findings ng doktor. Sabi ng doktor, ang sakit mo ay retinitis pigmentosa. One day, mapapansin mo na lang na madilim na yung front ng iyong paningin, pero sa other side, meron ka konting liwanag na makikita pa na konti. At yun nga po, dumating na panahon na yun, pero hindi po yun naging dahilan para ako'y tumalikod sa Diyos. Amen. Lalo po akong na-encourage dahil sabi ko nga, siguro nung ako'y nakatanggap sa Kanya, hindi pa niya plano talaga na ako'y arestuhin dahil nayaan pa niya kami lumayo pa kami na pagka-ako'y Mindanao. Pero nung inaresto na niya kami, doon ako lumalim sa pananampalataya dahil naisip ko na walang buhay natin kung wala yung tayo sa Diyos na buhay na kinikilala natin. Kaya po, hanggang sa ngayon, ako po na-member ng Sugok Ministry. At huwag mo po, ini-encourage ko po mga taga-Bulacan na ano man ang iyong katayuan, ang kalagayan mo, may kapansanan ka man o wala. Basta tinanggap mo ang salita ng Diyos sa puso mo at may pananampalataya, mag-uugat ito at maglingkod ka lang ng tapat sa Kanya, sumunod ka sa lahat ng utos ng Diyos, ay hindi ka pababayaan. Dahil ako po sa ngayon, ako po'y walang trabaho, naupa po kami ng bahay, pero ang nagtatrabaho lang po sa akin yung aking isang binata na hindi naman natin masasabi na malaki ang sahod, pero hindi po kami pinagkukulang ng Diyos. Amen. Kaya in-encourage ko po kayo na huwag niyong isipin na may kapansanan ka, may kakulangan ka. Hindi po. Ang tinitingnan po ng Diyos ang ating puso. Kung paano ka sumunod, kung paano ka manampalataya sa Kanya. Kaya ako po, narito sa Sugok Ministry, patuloy na naglilingkod. Hindi ko po iniisip na wala akong pakinabang kahit siyempre sa aking paningin. Pero naisip ko po kalangasan din ako ng mga kasama ko na kompleto. Kasi kung ako nga, kung ikaw nga na may kapansanan, nakakadalo ka palagi, how much more pa yung mga kompleto. Kaya huwag mong iisipin na ikaw may kakulangan, disabled ka, hindi. Mahal ka ng Diyos, basta sumunod ka lang at manampalataya sa Kanya. Amen. Yun po ang aking patutuo sa inyo at ayun po ang aking nararanasan sa ngayon. Kaya po, maraming pong salamat sa inyo at nagpapasalamat po ako na nakarating sa kabila ng ulan kami talagang ligtas na nakarating dito sa inyo sa Bulacan. Tayo po manalangin. Yes, Father God, salamat po sa oras na ito na nakanaupapalan namin ng mga kapatid City of God Bulacan, Father God. Salamat po sa kanilang mga buhay at salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa. At ako po ay lubos na nagpapasalamat na ako'y nakabilang po sa Sugok Ministry. Salamat po at tayo po namin binabalik ang lahat ng pakulit po sa lalabihan ng Jesus. Amen. Po ng ating minamahal na Kuya Ricky. Tingnan niyo po, no? Kung titingnan mo lang, nakakahiya po. Nakakahiya na ikaw ay nasa Panginoon. No? Pero hindi mo nagagawa yung nais ng Diyos sa buhay mo. Pero si Kuya Ricky po talagang wala na pong paningin yan. Pero mas mainit pa po. Mainit po. Wala pong absent yan sa ating meeting. Mag-absent man po yan, yung talagang walang mag-aakay sa kanya. So, isang kalakasan po ng Sugok Ministry, si Kuya Ricky, na nagpapatuloy. Sa tingin po natin, siya po ay hindi kumpleto. Pero sa langit at sa tingin ng Diyos sa kanya, kumpleto po siya. Amen. Amen. Kaya po, nagtuturo po yan sa aming meeting. Nag-e-exhort po yan.
sa aking meeting. Hindi po nakakakita yan, pero may paraan. Hello po ba? Amen. Minsan palakpakan po natin ang 30 seconds sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So ang ating pong pakay sa lugar pong ito upang makadaupang palad ang ating pong mga kapamilya dito po sa lugar na ito. At para din po kami ay maka-encourage po ng mga security of the city of God. So mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang kahalagaan ng security sa isang ministry. Amen? Amen. So sa susunod, ang susunod po natin ngayon ay tayo ay makakadinig ng isang mensahe. Ayan. Magmumula po sa ating minamahal na kaibigan, kamanggagawa, kay Kuya Pastor Kumpare Samuel Pilino. Amen.